Hello mga ka-viewers! For today's video, may mission na naman tayong gagawin. At ito nga, yung fire and GS pump natin ay kailangan nating i-overhaul dahil bumigay yung bearing nito at nag-trip yung motor. So, paano nga ba? Bakit bumigay yung bearing nito? Kapag ganito kasi yung sintomas na yung bearing na mismo ang bumibigay, alam na natin yan kung ano yung problema. At hindi nga tayo nagkamali, ayan, nung binuksan na natin, nakita natin na napakalaki na yung clearance ng mouth ring. Ayan, sa collar ng impeller. Itong hawak-hawak natin guys, ito yung tinatawag na mouth ring or kaya kadalasan tinatawag din itong wear ring. And from the word itself, wear ring. So ito yung nawo-worn out na parts ng mga impeller type na bomba natin. At since wala nga tayong spare, so gagawa natin ng paraan ito para yung clearance ay lumiit. Kapag malaki na kasi yung clearance nito, ito ang dahilan kung bakit bumibigay na yung bearing natin. Kasi nga kapag maluwag naman ito, syempre magwiwiggle na yung bomba natin. At yun ang nangyari kung kaya't nasira at nagtrip yung motor natin. So gagawa na lang natin ito ng paraan, gawa nga ng taghirap dito sa pyesa. So ano ba yung remedy nito? Since ito'y brass naman, so ipabrisingan natin ito kay Peter ng brass din para yung clearance ay ma-reduce natin. Hindi lang naman kasi yung bearing yung sisirain yan, pati na rin yung mechanical seal. Kaya naman binaklas na natin yung impeller sa shafting at mas madaling i-bracing yung sa may collar ng impeller. Mas madaling i-repair, gawa nga ng isasalang lang din sa lathe machine kapag na fully build up na ng bracing. Kapag nga na-reduce na natin yung clearance ng mga mouth ring sa collar ng impeller, then asimbole na natin yan. At ito na nga mga ka-viewers, na-assemble na yung part ng pump at itinututok na natin yan para mai-assemble natin in place. Para saan ba at ano ba ang kahalagahan ng bomba na ito? From the name itself, fire and GS pump. So, ang pangunahing mission nito ang mag-supply ng seawater sa lahat ng fire lines natin. So, ito yung pang-apula natin ng apoy. Anyway, number 1 at number 2 naman ito. At mayroon pa tayong emergency fire pump na isa. So, bali, tatlo ito sila na pwedeng gamitin in case of fire sa barko. Ang pangalawang mission nito ay magse-serve as general purpose, meaning na pwede itong maging alternative na bomba na magagamit sa cooling water system natin. Medyo nahirapan din yung mga marines natin maisalpak yan, pero pasasaan ba at matatapos din yan. Finally, natapos din sa pamamagitan ng tiyaga. Kaya naman, ititesting na lang natin yan. Yan lamang guys, and may God bless us all.